in the Bible. We were all once God's enemies. We rebelled against God, but we have now know the grace of God. So none of us, therefore, is in any position to cast stones of condemnation toward any people. Lastly, we must minister to them in ways that God calls us to do. Let us seek God's will in how we journey with this community. Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches. Fuerza Naval, ang inyong hukbong dagat sa kanlurang Mindanao. Programa natin to dahil pagsama-sama may pag-asa, pagtulong-tulong may pagsulong. Mapapakinggan tuwing Sabado alas 11 ng umaga. Dito lang sa 1116 DXAS, your community radio. Oras na, Zambasulta! Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga. Balita, impormasyon at inspirasyon. Oras na, Zambasulta! DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan ka agapay, kaibigan ka barangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras, ganap ng alas 6 ng umaga sa buong Pilipinas. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ang harding, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. O kay sarap ng lumapit. Magandang umaga sa iyo, kaibigan. Isang mapagpalang araw sa lahat po ng ating mga tapat na taga-subaybay mula Luzon, Visayas, Mindanao, at maging sa ating mga kababayan sa iba't ibang sulok ng mundo sa pamamagitan ng internet. Kasama niyo muli ang inyong lingkod, Pastor Eman Aquino. Kamusta po ang gising natin ngayon, mga ka-HNP? Alam ko marami sa atin ang bumangon na may bitbit na isipin, no? Mga bayarin, hamon sa trabaho, o kaya na may karamdaman, no, na nagpapabigat pa rin sa ating kalooban o pangangailangan, no, sa pinansyal na aspeto ng ating buhay. Pero bago po natin harapin ang ingay ng mundo, sandali muna tayong manatili dito sa hardin ng panalangin. Tandaan po natin, ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, humihinga ka pa. Ibig sabihin, may pag-asa pa. At
lagi nating sinasabi dito sa ating programa, lagi nating tandaan na every gising is a blessing. Mga ka-HNP, nandito na po tayo sa ikalawang bahagi ng ating paglalakbay o ating journey dito sa ating serye. At ang focus natin ngayong umaga sa darating na mga araw, sa susunod na linggo, ang seryeng ito ay patungkol sa pagbabago ng pananaw, no? Pagbabago ng ating perspective sa buhay. At ngayong araw, ang ating tema ay Blessing Goes Beyond Resilience. No? Higit pa sa resilience, ang pagpapalang nagmumula sa Diyos. At ang ating gabay na talata ay matatagpuan sa Roma Kapitulo 5, talatang 3 hanggang 4. Roma Kapitulo 5, talatang 3 hanggang 4. Sabi ni Apostol Pablo, hindi lamang iyan, nagagalak din tayo sa ating mga kapighatian. Dahil alam nating ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis. At ang pagtitiis ay nagbubunga ng katataghan ng pagkatao, at ang katataghan ng pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Hatiin muna natin ng kaunti ang kasaysayan o historical background ng letter na ito ni Apostol Pablo. Nung panahong yon ay sumulat si Apostol Pablo sa mga mananampalataya ng Panginoon na nasa Roma, at ang pamumuhay nila bilang isang mananampalataya ni Kristo sa ilalim ng Imperyong Romano nung panahong yon ay hindi po biro. Nakaranas po sila ng matinding persekusyon, diskriminasyon, at kahirapan dahil sa kanilang pananampalataya. Ang kanilang mga ari-arian ay kinukumpiska. Kaya nung sinabi ni Pablo na nagagalak tayo sa ating mga kapighatian, hindi po ito teorya lang. No? Hindi po ito parang toxic positivity na pilit na nagpapasalamat kahit nasasaktan. So hindi po ganun yun. Sinabi niya ito sa mga taong literal na nanganganib ang buhay araw-araw. Ngayon, ang tanong, bakit sila nagagalak? Ibig sabihin, nararanasan na nila. No? Nagagalak tayo, sabi ni Apostol Pablo. Bakit sila nagagalak? Dahil alam nilang ang bawat pagsubok ay may banal na proseso na naglalapit sa kanila sa Diyos. Yun yung pinagmumulan ng kagalakan nila. Now, dito sa ating bansa, sa Pilipinas, sikat na sikat yung salitang resilience, di ba? Naririnig natin yan kapag merong bagyo, may baha o anumang sakuna. At ang ibig sabihin talaga niyan, iba talaga ang resilience ng Pinoy. Yan yung sinasabi. Nakangiti pa rin sa gitna ng baha. No? Papansin nyo mga Pilipino, pagka may kalamidad, nakakangiti pa rin. Diba? Kaya nga laging sumisikat yung salitang resilience pag panahon ng kalamidad. Pero mga ka-HNP, tanungin natin ang ating sarili. Sapat na ba ang resilience lang? Sapat na ba na kaya nating magtiis dahil
no choice tayo. Wala naman tayong pwedeng magawa, no? Kaya ngingitian na lang o magpakalakas na lang tayo. Alam nyo yung resilience na tinatawag, yung resilience ng mundo, nakadepende yan sa sariling lakas. Yan yung ipinapakita niyan. Kapag napagod ang tao, naku, doon pumuputok, sumasabog, sumusuko at nawawalan ng pag-asa. Ngunit ang resilience na meron ng isang mananampalataya ni Kristo ay hindi po nakabase sa sarili nating diskarte. Hindi ito yung paghahanap ng paraan o sariling paraan o diskarte sa buhay. Ito po ay nakabase sa pag-asang hindi nabibigo dahil po sa banal na espiritu na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Yun yung pinanggagalingan ng ating resilience. Ang sikreto ng isang buhay pananampalataya sa Panginoon ay hindi po dahil matibay ako, kundi dahil matapat ang Diyos ko. Yun yung sikreto. Alam mo, sa bawat sitwasyon, may Diyos na tapat sa iyong buhay. Hindi dahil malakas ka lang. No? Ang pagsubok ay hindi po dumarating para sirain ka, kundi para baguhin ang pananaw mo mula sa pagiging biktima ng sitwasyon tungo sa pagiging mapagtagumpay kay Kristo. Napakagandang pangungusap sa salita ng Panginoon na bawat isa sa atin ay higit na mananagumpay dahil kay Kristo. Naalala ko tuloy ang kwento ng isang kapatid natin, si Mang Nestor. Si Mang Nestor ay isang jeepney driver. Noong panahon ng pandemya at maging sa mga sunod-sunod na taas ng presyo ng langis, talagang gapang ang buhay nila. Isang gabi, umiiyak siya sa asawa niya. Sabi nila, resilient daw ang Pinoy. Pero pagod na akong maging resilient. Pagod na akong maging malakas. Sira ang jeep, walang pambili ng bigas, at may sakit pa ang bunsong anak. Sa madaling salita, sagad na si Mang Nestor. Umabot na sa sukdulan. Pero bago po siya matulog, binuksan niya ang kanyang lumang radyo at napakinggan niya ang salita ng Diyos tungkol sa Roma Kapitulo 5, tulad ng ilang talatang binasa po natin. At napaluhod si Mang Nestor. Sabi niya, Panginoon, suko na po ang lakas ko. Kayo na po ang bahala. Kinabukasan, habang naglalakad siya para humanap ng mauutangan, parang katulad din ng marami sa atin, pag may nangangailangan tayo, bigla na lang may isang estranghero na lumapit po sa kanya. Isang dating pasahero na tinulungan niya noon na walang pamasahe. At ang pasaherong ito na may maayos na ring buhay ngayon, ang nag-abot sa kanya ng tulong na sapat para maipaayos ang jeep at maipagamot ang anak niya. Wow, sabi ni Mang Nestor, kung umasa lang ako sa sarili kong diskarte, baka bumigay na ako. Pero nung natuto akong umasa sa pag-asa ng Diyos, doon ko nakita na higit pa sa resilience ang binibigay niya. Binibigyan niya ako ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng pera. Baka ka-HNP, baka ikaw si Mang Nestor ngayon. Baka lang naman. Pagod ka na bang maging matatag para sa pamilya mo? Umiiyak ka na ba? Pagod ka na bang magkunwari na okay ka lang dahil inaasahan ka ng lahat? Kung minsan ay hindi maiiwasan, kahit na medyo may edad na tayo, ang ating mga anak patuloy na lumalapit pa rin sa atin at humihingi ng tulong, di po ba? O kaya tayo na nagkakaedad na at nahihirapan ng kumilos, nangangailangan na ng tulong mula sa ating mga anak.
At kung minsan ay, alam niyo yun, nakakaramdam din ng pagod. Ito yung hamon at paanyaya ko sa iyo ngayon. Baguhin po natin yung ating pananaw. Number 1, isuko mo na ang iyong sariling diskarte sa Diyos. Sabihin mo sa Kanya, Lord, hindi ko na kaya. Kayo na po ang magpatuloy. Maganda pong pag-amin yan sa ating Diyos. No? Tayo ay hindi naman mga Superman o Wonder Woman o mga Supergirl no, ng panahon natin ngayon. Hindi po. Lumalakas lamang tayo dahil sa ating Diyos. Number 2, tingnan ang pagsubok bilang gym ng iyong pananampalataya. Pinalalakas ka niyan. No? Ang bigat na binubuhat mo ngayon ay nagpapatibay sa iyong spiritual na kalamanan. Yung ating mga pananampalataya, yung ating pagtitiwala, at lahat ng tinanggap nating biyaya mula sa Diyos. Lalakas tayo sa pamamagitan ng mga pagsubok. So number 1, suko mo, surrender mo ang iyong sariling diskarte sa Diyos. Pangalawa, tingnan mo ang pagsubok bilang spiritual gym ng iyong pananampalataya. Pangatlo, panghawakan ang banal na spirito. Siya ang magpapaalala sa iyo na hindi ka biktima. Ikaw ay higit pa sa mapagtagumpay. Kumbaga sa boxing, di pa nag-uumpisa ang laban, tapos na. Dahil tinapos na ng Panginoon ang kaaway. No? Aakyat ka na lang ng ring para itaas ang kamay mo at ikaw ay magdiwang sa tagumpay na ibinigay ng Panginoon sa atin. Kaya huwag kang bibitiw, kapatid. Ang proseso ng Diyos ay maaaring masakit, ngunit ang bunga nito ay katatagan at pag-asa na kailanman ay hindi ka muling mapapahiya. Yan ang sinasabi ng salita ng Panginoon sa atin ngayong umaga. Tandaan po natin, hindi ka nag-iisa sa laban ng buhay. Muli, ito ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino, na nagpapaalala sa hardin ng panalangin, ang bawat luhang itinatanim ay aanihin bilang kagalakan. Sa simula pa lang, hindi ako karapat-dapat, pero pinili mo akong pagtiwalaan. O Diyos, sa mga gawain mo, ako'y ginamit. Sa paglilingkod ko, katapatan mo'y nakita. Sa pagmamahal mo, ako'y tinubos. Sa biyaya mo, ako'y tinawag. Sa pag-ibig mo, ako'y tinanggap. At patuloy akong maglilingkod sa'yo. Pinagkatiwalaan mo, O Diyos, sa kabila ng aking mga kahinaan. Ginamit mo ako upang magpatotoo ng iyong kapangyarihan at biyaya. Sa hirap at ginhawa, ikaw ang sandigan sa mga pagsubok. Ikaw ang lakas sa mga laban. Ikaw ang tagumpay sa mga pangarap. Ikaw ang gabay. Ikaw ang aking Panginoon. Kahit saan ako ay iyong dalhin, ikaw lang ang susunod.
tinubos sa biyaya mo. Ako'y tinawag sa pag-ibig mo. Ako'y tinanggap at patuloy akong maglilingkod sa pagmamahal mo. Ikaw ang sandigan sa mga pagsubok. Ikaw ang lakas sa mga laban. Ikaw ang tagumpay sa mga pangarap. Ikaw ang gabay. Ikaw ang simula ngayon at wakas ng buhay ko. Ikaw at ikaw lang, O Diyos. Ako ay sa'yo. Ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagapay sa ministeryo ng FEBC. Bago po tayo magtapos, tayo po ay dadako ngayon sa ating bahagi ng pananalangin at ngayong umaga nais kong ialay ang ating panalangin para nga po sa mga puso at buhay ng ating mga FEBC donors o ministry partners. Sila po ang ginagamit ng Diyos upang ang mga salitang ito ng pag-asa ay makarating sa inyong mga tahanan. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Ama, Amang Banal, makapangyarihan ka po sa lahat. Lumalapit po kami sa iyo ng may pusong mapagpasalamat. Ngayong umaga po, dinadala namin sa iyong trono ng biyaya ang lahat ng mga tapat na FEBC donors. Panginoon, silang mga nagbibigay mula sa kanilang mga bulsa, mula sa kanilang mga pinagpaguran, upang ang mabuting balita ay patuloy na maihatid sa pamamagitan ng himpapawid. Pagpalain mo po sila ng sagana. Salamat Panginoon, ayon sa iyong mga pangako, buksan mo ang mga bintana ng langit at ibuhos mo ang siksik, liglig, at umaapaw na pagpapala sa kanilang mga buhay, pamilya, at mga negosyo o trabaho. Kung nasaan man sila ngayon, bigyan mo sila ng kalusugan, proteksyon, at higit sa lahat ang iyong kapayapaan. Dito naman sa aming himpilang DXAS, salamat sa mga simbahan na nagiging bahagi ng aming ministeryo. Pagpalain niyo po sila. Sa mga oras na sila naman ang dumaranas ng pagsubok, ipaalala mo po sa kanila na ang kanilang resilience ay nagmumula sa iyong banal na spirito. Pagpalain mo po ang FEBC ministry at ang bawat kamay na tumutulong dito. Dalangin ko rin ang aming mga kaibigang nakikinig ngayon. Pagpalain niyo po ang kalagayan ni April Niel sa recovery mula sa aksidente sa motor, yung mga sugat na natamo. Ikaw ang magpapagaling sa ngalan ni Jesus. Kasama na rin si Bel Straniero, nagtatrabaho sa Macau, si Arnel Palencia na nasa Taiwan. Panginoon, ikaw ang Diyos sa kanilang buhay. Pagpalain niyo po sila, ingatan mo at patuloy na probisyon sa pangangailangan po nila at ng kanilang pamilya, kalakasan na iyong ipagkaloob, maging kay Ate Gloria Lim de la Cruz, pagpalain mo siya ng lakas, kalusugan, ingatan mo siya, Panginoon, at maging ang kanyang mga anak, itinataas namin sa inyo, Panginoong Diyos. Sa umaga pong ito, pangangalaga po ninyo at pagpapala ay kanilang tanggapin. Kasama na rin si Misha Sandra Samia, inilalapit ko sa iyo ngayong umaga, at bigyan nyo ng isang matagumpay na operasyon, probisyon sa pangangailangang pinansyal. Ang buong pamilya ay itatawid mo, Panginoon. Salamat po, maging si Ate Remy, dalangin ko na patuloy na bigyan mo siya ng kalakasan at
Kagalingan din po, Panginoon, sa ginagawang oral chemo sa kanyang buhay ngayon. Ikaw ang Diyos, mapagkakatiwalaan ka po. Salamat din po sa patuloy mong pagbibigay ng lakas kay Ate Baby, sa Adriano family. Lord, doon sa kanyang tuhod, dalangin kong patuloy na ikaw ang magbibigay ng kagalingan, maging kay Anwil, kay Margo. Dalangin kong sasamahan niyo ang buong pamilya. Ingatan niyo po sila. Kasama na rin dito, itinataas ko po sa iyo si Ate Feli at si Kuya Boy, si Kuya Jerry, si Ate Mercy, si Glenda, si Mark, si Paul, si Merari Lay. Lord, ang buong pamilyang ito sa Spirito Family, ikaw ang Diyos sa kanilang buhay. Patuloy mo silang pagpalain sa umaga po ito. Itinataas ko rin sa iyo, Panginoon, si Teresa Morelos, kasama si Danny Morelos. Salamat po na ikaw ang Diyos na patuloy na pinagkakatiwalaan ng buong pamilya. Pagpalain niyo po sila, kalakasan at kagalingan. Panginoon, ipagkaloob niyo po, itawid niyo po sila sa anumang pagsubok na kanilang pinagdadaanan. Kasama na rin si Kuya Ador, patuloy na kagalingan po sa kanyang karamdaman. Makarecover po siya mula sa stroke at maalis na yung kanyang pilay. Sa ngalan ni Jesus, pagpapala din kay Leonie Lopez, kasama si Nanay Isabel Hugilon at ang kanyang buong pamilya. Katagpuin niyo po sila sa mga oras na ito. Nilalapit ko rin sa iyo, Panginoon, sa umagang ito ang Negrito family, si Evelyn. Salamat sa kanyang patuloy na paglapit sa iyo, pagpapalakas mo sa kanilang pananampalataya, at maging sa Bonyog family, kay Agnes. Salamat, Panginoon, ikaw po ang Diyos sa kanyang buhay at sa buong pamilya. Katagpuin mo rin si Nanay Vicenta sa kanyang mga concern sa kalusugan at sa kanyang mga anak, Panginoon, na nangangailangan din po ng iyong tulong. Wala pong imposible. Salamat po, Panginoon, dahil sa iyo, every gising is a blessing. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Kagalakan ko po ang maging lingkod ng Diyos sa inyong buhay. Dito pa rin sa Himpilang 1116 DXAS, your community radio. Isa lamang po kami sa mga himpilan ng FEBC Philippines, kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung nangangailangan po kayo ng panalangin at pagbisita sa inyong bahay, maaari nyo pong ipadala ang inyong mensahe sa mobile number 0917-125-8201. Hanggang sa susunod pong muli sa parehong oras at himpilan pa rin, maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat kay Rolando Alfonso at Romel Paulino na umaalalay sa atin sa bawat umaga. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino. Paalala po muli, sa lahat ng ating ginagawa, luwalhatiin natin ang Diyos. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natutulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. O kay sarap ng lumapit sa banal niyang harapan, at ang ganap na pag-ibig ay ating makakamtan
This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Mula noon hanggang ngayon, nagbago-bago man ang panahon, nagpapatuloy ang misyon para maihatid ang